Narito ang top 10 tourist spot destination sa isla ng Simara. Magugulat ka sa ating top 1 dahil sa halagang 20 pesos lang pwede ka na mag-enjoy sa kanilang napakalinaw na pool, unlimited, 1 to sawa. Pero, paano nga ba makapunta sa isla ng Simara? May tatlong paraan para makapunta sa isla ng Simara. Una, kung ikaw ay galing Manila, pupunta ka ng Lucena at mula sa Lucena Port, sasakay ka ng barko papunta sa Simara Island. Pangalawa, kung ikaw naman ay galing Batangas, mula sa Batangas Port, sasakay ka ng barko papuntang Ujungan. At mula Ujungan, sasakay ka ng jeep papuntang Calatrava. At mula Calatrava Port ay sasakay ka ng bangka papunta sa isla ng Simara. At kung ayaw mo naman sa bangka, pwede kang dumiretso sa San Agustin Port at doon ay maghihintay ka ng barko papunta ng isla ng Simara. Pero bago ang lahat, disclaimer lang na ang top 10 na ito ay base lang sa aking experience. At kung hindi ka sang-ayon, ay okay lang dahil meron tayong freedom of expression. Top 10 sa ating listahan ay ang Tanruao Friendship Park. Ito'y isang makasaysayang lugar kung saan dito nakipaglaban ng ating mga ninuno kasama ang mga Amerikano para maging malaya ang isla ng Simara sa mga hukbo ng Hapon. Ito ay nangyari noong March 12 hanggang 20 taong 1945. Maganda dito mamasyal tuwing umaga at tuwing hapon paglubog ng araw dahil makikita mo dito ang mga karatig isla tulad ng Tablas, Lumbron at Banton. Pangsiyam sa ating listahan ay ang Siki at Elepante na makikita sa Barangay Labnig. Ito ay tinawag na Siki at Elepante dahil sa mga rocks formation na parang mga paa ng elepante. Top 8 sa ating listahan ay ang Corcuera People's Park. Dito mo makikita ang kanilang municipal hall, ang St. Joseph Church at marami pang iba. At kung ikaw ay andito na rin sa Corcuera People's Park ay pwede ka na rin mamasyal sa Poblacion Beach na malapit sa pier. Taglay nito ang napakaputing buhangin at malinaw na tubig dagat. Pangpito sa ating listahan ay ang Parola o Lighthouse. Ito ay matatagpuan sa Barangay San Roque. Ito ang nagiging kumpas sa mga barkong dumadaan sa Tablas Strait. Dinarayo ito dahil sa napakagandang manood ng sunset at iba pang Instagrammable view ang makikita mo dito. Top 6 sa ating listahan ay ang Mahogany Farm ni Bro na matatagpuan sa Barangay San Roque. Dinarayo ito dahil napakaganda magpa-picture sa ilalim ng napakaraming puno ng mahogany na para kang nasa Korea. Maganda rin dito mag-overnight at mag-camping at kung hindi ka papagod ay pwede ka pang mamasyal sa Payayasog Beach na matatagpuan sa Barangay Mangansag. Top 5 sa ating listahan ay ang footbridge na makikita sa Barangay Mabini. Ito ay ginawa upang mapadali ang pagpasok ng mga estudyante sa paaralan mula sa Barangay San Roque. Napakaganda dito mamasyal dahil sa napakaganda manood ng sunset at ito ay makikita mo rin dito ang napakaraming mangroves. Pang-apat sa ating listahan ay ang Kulong-Kulong Beach. Makikita mo dito ang napakalinaw na tubig ng dagat at maputi at pinong-pinong buhangin. Dito mo rin makikita ang Pasilagon at matatanaw mo rin ang isla ng Bantoon dito. At kung ikaw ay nais mo ay adventure, pwede mo pang puntahan ang Lesong Cave. Ito ay parehas na makikita sa Barangay Kulong-Kulong at katabi rin ito ang Mahaba Beach. Top 3 sa ating listahan ay ang Anladoon Hill or Grotto. Makikita ito sa Barangay Mangansag. Ito ay binubuo ng mahigit 800 plus steps para marating ang tuktok nito. Pero pagdating mo sa tuktok ay mapapawi ang iyong pagod dahil sa napakagandang view na makikita mo overlooking. Makikita mo rin dito ang mga karatig isla tulad ng Banton at Tablas. Maganda pumunta dito tuwing umaga para exercise at tuwing hapon para manood ng sunset.
At pwede ka rin mag-overnight, magdala lang ng tent. So the best talaga dito sa Anra Doon Hill. Napakaganda. Napakasarap mag-relax at mag-unwind. Top 2 sa ating listahan ay ang Panorama Viewing Deck. Ito ay matatagpuan sa Barangay Takasan. Mula bayan ay magta-travel ka lang ng mahigit 5 minuto at malarating mo na ito. Ang kagandahan dito ay no entrance fee at perfect spot para sa mga mahilig manood ng sunset. Makikita mo rin dito ang mga barko na dumaraan sa Tablas Strait at ang mga matatanaw mo rin ang mga karatig isla tulad ng Tablas. Ito rin ang lugar kung saan maraming nagpo-photoshoot at nagpe-prenup dahil sa napakagandang ambience na makikita mo rito. At ang top 1 sa ating listahan ay walang iba kundi ang Recodo Cave Fall na matatagpuan sa Barangay Alegria. Sa halagang 20 pesos na entrance fee ay mai-enjoy mo na mag-swimming buong maghapon sa kanilang cave pool. Ang Recodo Cave Pool ay taglay nito ang napakalinis, napakalinaw na kulay bughaw na tubig ng dagat. Makikita mo rin dito ang parang natutulog na crocodile. Ang mga activities na maaari mong gawin dito ay cliff diving, swimming, pwede ka rin mag-overnight, camping, at talagang napakaganda talaga dito sa Recodo Cave Fall. Ang sarap mag-swimming at hindi ka naiinitan at napakalinis ang tubig dito. Ikaw, amigo, kamusta? Ilan na ba ang iyong napuntahan dito sa Isla ng Simara? At ano-ano ang iyong napuntahan na? I-comment mo naman sa comment section at ating pag-usapan yan. Sa muli, hanggang dito na lang yung ating video. I-like at i-follow yung ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel at sa TikTok account. Sa muli, see you in the next video.